Mahigit 76,000 pamilya sa Bicol Region ang pina-evacuate ayon sa NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Libo-libo rin ang stranded dahil sa bagyong Glenda. May report si Jamie Santos. Kontento raw ang Pangulo sa report ng bawat sangay ng ahensya ng gobyerno na nag-ulat ngayong hapon sa mga ginagawa nilang paghahanda at responde dahil sa bagyong Glenda. Binigyang diin daw ng Pangulo sa pulong kanina ang assistance na ibibigay sa local government units na maapektuhan ng bagyo. Bilin daw ng Pangulo na reviewin o pasadahan muli ng NDRRMC ang disaster preparedness natin. Wala naman daw kakaiba sa closed-door meeting na isinagawa kanina. Nais lang daw malaman ng Pangulo ang isang komprehensibong detalye sa pwedeng madulot ng bagyo. Ang pinaka-concern daw nito ang kahandaan sa pagresponde. Nagbigay rin po ng specific guidance si Presidente sa ating Department of Energy that to ensure the immediate power restorations doon sa mga areas kung saan maapektuhan. And then ang sabi nga natin sa NTC to prepare for immediate restoration din ng mga communications kung sakaling mag-backdown. Sa mga probinsya raw ng Camarines Sur, Samar, Sorsogon at Quezon, nagsasagawa ng mga preemptive evacuation dahil sa mga posibleng banta ng storm surge. Ayon sa DSWD, meron daw silang 60 evacuation centers sa Region 5. Mahigit 65,000 na pamilya sa Albay daw ang pina-evacuate na habang mahigit 31,000 naman sa Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte ang pina-evacuate na din. Tuloy-tuloy rin daw ang ginagawang evacuation sa Tacloban patungo sa Astrodome ng mahigit 300 pamilya galing sa barangay 88 at 87. Ito raw yung mga nakatira sa mga tent. Sila ang dapat ililipat sa transitional shelter pero ginagawa pa ito. Ongoing din ang evacuation sa Catbalogan. Preposition naman na raw ang mga food packs ng DSWD. May ulat ng stranded na mahigit 6,000 sa Region 5 at Region 8. Ito yung sa mga lugar ng Allen at Matnog. Dahil inaasahang dadaan sa Metro Manila si Glenda, sinimula na raw ang relocation sa mga nakatira along Manila Bay at Tondo dahil baka tumaas ang tubig tulad sa Happy Land. Pero yung iba, nasa Bulacan na ito nakatira. May report na raw sa DPWH na may mga daan na hindi madaanan tulad sa daang Maharlika dahil sa mga putol na puno. Magmomobilize na raw ng crew sa mga areas para linisin ito. We're asking the private contractors and we're appealing to them to strap them properly or to make sure that they are well secured para hindi mag-topple down at hindi makapinsala. Maging sa portion ng Catanduanes sa Circumferential Road, preposition na ang mga crew. Sa kabutihang palad, wala naman daw casualties na naiulat. Code white na ang ating DOH and we are asking all private hospitals also. Bukas most likely will be in code or even before early tomorrow morning baka naka-code blue tayo. Jamie Santos, GMA News.